Gayunpaman, hindi pa iyon ang katapusan ng araw. Nang magmaneho si Guning pauwi, naaksidente siya sa kalagitnaan. Isang grupo ng mga tao ang nag-aaway sa isa't isa sa bangkita, ngunit isang lalaki ang biglang sinipa, at nahulog sa hood ng kotse ni Guning. Masyadong mabilis ang nangyari at walang oras si Guning para iwasan ito. F***, hindi niya maiwasang magsabi ng dirty word. Ang kanyang kotse ay nagkakahalaga ng higit sa 10 milyong yuan, at nagkakahalaga ng ilang milyong yuan upang magpalat ng hood. Kahit na hindi nagkukulang ng pera si Guning, hindi ito nangangahulugan na sasayangin niya ang kanyang pera. Gulong-gulong ang lalaki sa lupa matapos mahulog sa hood ng kotse ni Guning. Sa kabutihang palad, si Guning ay nakabrake sa oras, o ang lalaki ay maaaring nasagasaan ng kanyang sasakyan. Nang makita ang malaking dent sa hood, nagalit si Guning. Sabay-sabay siyang bumaba sa kanyang sasakyan at hinayla ang lalaki para pag-usapan ang kabayaran. Malubhang tinamaan ang lalaki, ngunit hindi gaanong nasugatan, at nagawa niyang tumakas pagkatapos makahinga ng ilang beses. Ipinakita nito na ang lalaking ito ay nakatanggap ng propesyonal na pagsasanay. Nang hilahin ni Guning ang lalaki, isa pang lalaki ang sinipa. Hindi niya namamalayan na sinipa siya pabalik, at ang lalaki ay lumipad pabalik sa parehong direksyon, pagkatapos ay natamba ang isang taong nakaitim. Ang eksena ay namangha sa lahat sa kalsada, at lumingon sila para tingnan si Guning. Nang makitang si Guning ay isang batang babae, lahat sila ay nagulat. Sa kanilang pagkamangha, ang batang babaeng ito ay napakaliksi at malakas. Wala silang masyadong oras para bigyang pansin si Guning ngayon, at hindi nagtagal ay tumutok sa matinding laban. Tumabi si Guning habang pinapanood silang lumalaban sa isa't isa. Nagpasya siyang harapin ito kapag tapos na sila. Mayroong dalawang grupo ng mga tao na kasangkot sa labanan. Ang isang grupo ay binubuo ng 7 lalaki na lahat ay nakaitim, at sila ay parang mga bodyguard o kung ano, habang ang isa pang grupo ay binubuo ng 2 babae at 1 lalaki. Ang 2 babae at ang lalaki ay magaling sa pakikipaglaban, at tila hindi sila na-stress sa pakikipaglaban sa 7 lalaki. Makalipas ang halos 5 minuto, ang grupo ng 7 lalaki ay binugbog sa lupa, at ang 2 babae kasama ang lalaki ay aalis na sana, ngunit pinigilan sila ni Guning. Hoy! Kung sino man ang sumipa sa lalaki noon ay dapat magbayad ng kabayaran. Sinira lang niya ang kotse ko. Hindi hahayaan ni Guning na makatakas sila. Mga ad ng Pub Future. Mengda, bigyan mo siya ng 200,000 yuan, sabi ng isang magandang dalaga. Si Zibeying iyon, at ang lalaking kasama niya ay ang bodyguard niya, si Mengda. Si Mengda ay isang lalaki sa paligid ng 30 taong gulang. Siya ay may katamtamang pangangatawan, ngunit isang dalubhasa sa martial arts. Ang babaeng nakatayo sa tabi ni Zibeying ay si Nan, na 27 taong gulang. Siya ay maliit, ngunit magaling din makipaglaban. Si Zibeying ay isinilang sa isang pamilya na isa sa 3 pinakamalaking munitioner sa Southeast Asia, kaya ang kanyang mga bodyguard ay mga ace fighter. Kung nakilala nila sina Gao Yi at Qiao Ya sa isang laban, mahirap sabihin kung aling grupo ang mananalo. Walang intensyon si Zibeying na umalis nang hindi nagbabayad ng kabayaran. 200,000 yuan ay wala sa kanyang paningin. 200,000 yuan. Hindi sapat iyon, sabi ni Guning. Hindi sapat, kumunat ang noo ni Zibeying. Hindi niya akalain na may halaga ang isang hood. Maaari mong tingnan ang aking sasakyan, at malalaman mo kung ito ay sapat na o hindi, sabi ni Guning. Tiningnan ni Zibeying si Mengda, at naglakad siya pasulong. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Mengda sa kanya at sinabing, Lady Beying, ito ay isang limitadong edisyon na Lamborghini, at nagkakahalaga ito ng halos 20 milyong yuan. Ang hood nito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 3 milyong yuan. 3 milyong yuan. Kumunat ang noo ni Zibeying. Namangha siya sa presyo ng sasakyan. Bagamat ang 3 milyong yuan ay wala pa rin sa kanyang paningin, hindi siya handang magbayad ng buong kabayaran ng mag-isa.
Hindi naman niya ito lubos na kasalanan. Handa akong magbayad ng kabayaran, pero 1.5 million yuan lang ang maibibigay ko sa iyo. Para sa iba, pwede mo siyang hilingin. Itinuro ni Zibeying ang lalaking nasa kamay ni Guning. Wala akong pakialam kung paano mo hatiin ang kabayaran. Humihingi ako ng 3 milyong yuan ngayon, sabi ni Guning. Wala akong pera, sabi ng lalaking nahuli ni Guning. Mga ad ng pub future. Hindi ko bagay na wala kang pera, sabi ni Zibeying at nawalan ng pasensya. 1.5 million yuan lang ang ibibigay ko sayo. Tanggapin mo o iwan mo. Sinabi ko na sa iyo na wala akong pakialam kung paano mo hatiin ang kabayaran. 3 milyong yuan lang ang hinihingi ko ngayon. At hindi ka makakaalis ngayon, dahil kailangan kong tumawag ng pulis, sabi ni Guning. Dapat silang dalawa ang managot. Huwag mong kunin ang kabaitan ko bilang pagpaparaya. Sa tingin mo ba mapipigilan mo kami kung gusto naming umalis? Galit si Zibeying. Sa ngayon ay iba ang itsura niya sa kanyang cute at mabait na mukha na ipinakita niya sa bahay ng pamilya Z. Subukan mo, malamig na sabi ni Guning. Tingnan natin, sabi ni Zibeying, at nagpa siya na huwag ibigay kay Guning ang 1.5 milyong yuan. Inihagis ni Guning ang lalaki sa kanyang kamay ng walang pag-aalinlangan, pagkatapos ay dumiretso siya upang harangan ang kanilang daan. Umalis ka sa harapan ko ngayon din. Nagbabala si Zibeying. Bagamat alam ni Zibeying na hindi mahinang babae si Guning dahil madali lang niyang sinipa ang isang lalaki. Hindi nila akalain na kaya nilang talunin ni Guning ang tatlo sa isang away ng mag-isa. Sa katunayan, naisip nila na kahit sino sa kanila ang makakatalo kay Guning. Dapat kang manatili hanggang sa dumating ang pulis, sabi ni Guning. Ikaw, Nena si Zibeying, pagkatapos ay nagutos. Nan, turuan mo siya ng leksyon. Oo naman, sabi ni Nan, pagkatapos ay inatake si Guning ng walang pagkaantala. Agad ding lumaban si Guning. Sa simula pa lang, ganap nang nakontrol ni Guning ang laban. Si Nan, sa kabilang banda, ay nabigong saktan si Guning pagkaraan ng mahabang panahon. Mengda, tulungan mo si Nan. Nabalisa si Zibeying. Sa kanyang pagtataka, ang batang babae na ito ay mas mahusay kaysa kay Nan sa pakikipaglaban. Sumama si Mengda kay Nan sa sumunod na segundo. Gayunpaman, hindi pa rin nila kayang saktan si Guning, at si Mengda ay sinuntok ni Guning ng ilang beses. Nang makita iyon, nagulat at nabaliw si Zibeying. Hindi nagdalawang isip si Zibeying at sumali sa laban. Gayunpaman, hindi pa rin nagawang saktan ng tatlo si Guning. May tumawag ng pulis noong nakalaban nila ang mga lalaking nakaitim, kaya dumating ang pulis bago matapos ang ikalawang laban. Nang makita ang matinding labanan, nagulat ang mga pulis, at wala ni isa sa kanila ang nangahas na lumakad pasulong upang pigilan sila. Enhart v. Epsilon Pound N. Pagbabago ng mga sandali sa mga alaala. Huminto si Guning nang makita niya ang mga pulis, at tumigil din ang grupo ni Zibeying. Matapos marinig ang nangyari, gumawa ng hatol ang pulisya na dapat magbayad si Zibeying ng 2 milyong yuan, habang ang lalaking nakaitim ay dapat magbayad ng 1 milyong yuan kay Guning. Tungkol naman sa sama ng loob ni Zibeying laban sa mga lalaking nakaitim na iyon, ang mga pulis ay makikisangkot dito kung sila mismo ay hindi handang harapin ito. Si Zibeying ay ayaw hayaan ang pulis na masangkot dito. Umalis na siya sa ambot ng pamilya Z, kaya kung ayaw niyang magdulot ng mas malaking gulo, kailangan niyang sumuko ngayon. Madali niyang malulutas ang problemang ito sa pamamagitan ng paglalantad ng background ng kanyang pamilya, ngunit maglalagay ito sa kanya sa mas mapanganib na sitwasyon. Maraming kaaway ang kanyang pamilya, at nag-aatubili siyang ilagay ang kanyang buhay sa panganib. Ang mga lalaking nakaitim ay handang magbayad kay Guning ng kabayaran. Itinoon ni Zibeying ang kanyang mga mata kay Guning pagkatapos ng paghatol. Galit siya kay Guning at labis na kinasusuklaman si Guning, ngunit mukhang relaxed si Guning. Tila walang pakialam si Guning dito, na ikinainis ni Zibeying.
Para protektahan ang kaligtasan ni Guning, sinabihan ng pulis si Guning na umalis ng mas maaga, kaya pinapanood lang ni Zibing si Guning na nagmamaneho palabas sa kanyang paningin. Nang makauwi si Guning, sinabihan niya si Qiao Yan na harapin ang bukol. Mga ad ng Pub Future. Bagamat nakatira si Guman sa bahay ng pamilyang Tang ngayon, hindi siya natutulog sa parehong silid ni Tang Yunfan. Ang mga miyembro ng pamilya Tang ay bumalik sa kanilang mga silid upang magpahinga bandang alas 11 ng gabi. Nakahiga si Guman sa kanyang kama at nag-isip sandali, pagkatapos ay tinawag si Guqing. Gising pa si Guqing. "Hi man, gising ka pa ba?" tanong ni Guqing. "Oo, kumusta ang negosyo sa ating beauty salon?" sabi ni Guman. "Sobrang galing. Masyado kaming abala sa mga araw na ito, at ang mga bagong produkto ng skincare ay hindi maaaring maging masikat sa mga customer." Mukhang nasa sabik si Guqing. Malapit nang maubusan ang mga bagong produkto ng skincare. Natutuwa akong malaman iyon. Nakaramdam din ng saya si Guman. Kumusta ngayon si Qin Xiang?" Sa pagsasalita tungkol kay Qin Xiang, medyo kinakabahan si Guqing. "Manong, huwag kang magalit sa akin." Nang marinig iyon, kumunot ang noo ni Guman. "Bakit? Ako ay humihingi ng paumanhin. Alam kong ayaw mo sa kanya, pero kuya ko siya kung tutuusin. Malaki na rin ang pinagbago niya. Kaya pinahiram ko siya ng 2 milyong yuan para tulungan siyang mapanatiling maayos ang kanyang kumpanya, ngunit kailangan niyang ibalik ang pera sa akin sa hinaharap. Kailangan pa rin niyang umasa sa kanyang sarili mula ngayon," sabi ni Guqing. Si Guqing ay hindi gaanong nasaktan ni Qin Xiang gaya ni Guman, kaya mas handang tulungan siya ni Guqing. Kasabay nito, medyo na-guilty din siya, kaya hindi niya sinabi kay Guman. Dahil nagtanong si Guman tungkol sa kalagayan ni Qin Xiang ngayon, naisip niya na dapat niyang sabihin sa kanya. Mga ad ng Pub Future. Nanatiling tahimik si Guman ng ilang sandali matapos itong marinig, ngunit hindi siya galit. "Ching, hindi ko siya tutulungan sa sarili ko, pero hindi ko rin pipigilan ang ibang tao na tumulong sa kanya. Naiintindihan ko na wala kang puso na makita siyang namumuhay ng mahirap. Ayos lang. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin." "Salamat," sabi ni Guqing. "Oh, nasa CTB ka pa ba?" biglang tanong ni Guqing. "Oo," sabi ni Guman. "Ching, malapit na akong ikasal." Sa totoo lang, tinawagan ni Guman si Guqing para sabihin sa kanya ang magandang balita. Dapat ay sinabi niya kay Guqing ang balita noong nag-propose si Tang Yunfan sa kanya, ngunit nakaramdam siya ng sobrang kaba para tawagan si Guqing noon. Talaga? Biological father ba ni Ningning ang lalaking iyon? Nagulat si Guqing. Bagamat alam niyang makakasama ni Guman si Tang Yunfan sa sandaling nalaman niyang si Tang Yunfan ang biolohikal na ama ni Guning, nagulat pa rin siya na sa wakas ay ikakasal na ang dalawa. Nakaramdam din siya ng kasiyahan para kay Guman. "Oo, ikakasal na tayo sa 16 ng susunod na buwan. Pumunta ka sa CTB para bisitahin kami," sabi ni Guman. "Oo naman." Tuwang-tuwa si Guqing, at umiyak ng masayang luha. Sa wakas natagpuan ni Guman ang kanyang pag-ibig, at sa wakas ay nagkaroon na ng ama si Guning. Ito ay 19 na taon, at si Guman ay nararapat na maging masaya. "Hindi pa maaga ngayon, kaya tatawagan ko ang Qinyang bukas," sabi ni Guman. Sa kanyang mga kamag-anak, ibabahagi lamang niya ang magandang balitang ito sa mga pamilya nina Guqing at Guqinyang. Tungkol naman sa mga kaibigan niya, tatawagan niya rin sila bukas. Nagpasya si Guman na imbitahan ang ilan sa kanyang malalapit na kaibigan na dumalo sa kanyang kasal. Kinaumagahan, natanggap ni Guning ang tawag ni Gao Yi bandang 8 AM. Sinabi sa kanya ni Gao Yi na tapos na ang lahat, at si Batian niyang ay nagtatrabaho sa club ngayon. Mahusay din si Chen Kangyi, at nakahanap ng magandang sports club kinabukasan matapos sabihin sa kanya ni Guning na gawin iyon. Wala nang ibang dapat pang harapin si Gao Yi, kaya sinabihan siya ni Guning na bumalik. Noong bandang 10 AM,
Tinawagan ni Yuzi si Guning at sinabi sa kanya na nagpasya si Jason na maging guro niya. Hindi makapaniwala si Yuzi nang sabihin ni Jason ang desisyon niya. Kapag siya ay naging apprentice ni Jason, magkakaroon siya ng parehong katanyagan at kayamanan sa loob ng maikling panahon. Kung siya ay naging isang sikat na international designer, ang mga presyo ng kanyang mga disenyo ay tataas din ng mabilis. Gayunpaman, hindi agad tinanggap ni Yuzi ang alok ni Jason, dahil nagtatrabaho siya ngayon para kay Guning at kailangan niyang humingi ng pahintulot kay Guning. Bilang karagdagan, hindi siya snobbish na tao. Nagulat din si Guning nang marinig ang balita. Nasa iyo na kung gusto mong matuto kay Jason. Ngunit dapat mong gawin ng maayos ang iyong trabaho sa kumpanya ng sabay-sabay. Nakaramdam ng kasiyahan si Guning para kay Yuzi. At handa siyang maging suporta, ngunit hindi ito nangangahulugan na maaaring mapabayaan ni Yuzi ang kanyang trabaho sa kumpanya. Naiintindihan ko, sabi ni Yuzi na may seryosong mukha. Nagdala si Guning ng katanyagan sa kanya, kaya dapat siyang magpasalamat. Hindi katanggap-tanggap kung umalis siya sa kanyang trabaho dahil lang sa naging apprentice siya ni Jason. Sa mga mata ni Yuzi, mas mahalaga si Guning kaysa kay Jason. Nang malapit ng tanghalian, dumating si Cao Wenshin sa bahay ni Guning. Ningning, marunong ka bang magluto? Kung hindi, bakit hindi tayo sabay kumain sa labas? Si Cao Wenshin ay hindi nagluluto, kaya palagi siyang kumakain sa labas. Walang natira sa ref. Labas tayo. Wala si Guman sa bahay, kaya walang laman ang refrigerator. Kung si Guning ay magluluto para sa kanyang sarili, kailangan niyang mag-grocery muna, na nakakainis. Inaayos ang sasakyan ni Guning, kaya ang Land Rover ni Cao Wenshin lang ang kaya niyang kunin. Mga ad ng Pub Future. Saan tayo pupunta? Tanong ni Cao Wenshin. Hindi ako pamilyar sa CTB. Maaari kang magdesisyon, sabi ni Guning. Pagkatapos ay pumunta tayo sa Fengshan Shopping Mall, at maaari tayong mamili saglit, sabi ni Cao Wenshin, at nagmaneho papunta sa Fengshan Shopping Mall. Si Cao Wenshin ay walang pakialam sa kanyang hitsura noon, ngunit nagbago ang kanyang isip ngayong siya ay umiibig. Nako, Ningning, kailan magbubukas ang branch ng Kuzi sa CTB? Tinanong ako ng lahat ng aking mga kaibigan kung saan ko binili ang mga produkto ng pangangalaga sa balat pagkatapos makita na ang aking balat ay mas maganda ngayon, sabi ni Cao Wenshin. Well, sa tingin ko ay malamang na magbubukas ito sa kalahating buwan, ngunit ang Kamay Beauty Salon ay magbubukas sa loob ng ilang araw. Maaari mong sabihin sa iyong mga kaibigan na mag-facial maintenance doon, dahil ginagamit ito ni Kuzi, sabi ni Guning. Aabutin ng ilang araw bago ma-refurbish ang beauty salon. Ikaw ba ang boss nito? Ang tanong ni Cao Wenshin. Tila kasangkot si Guning sa bawat industriya. Isa itong regalo sa kasal para sa aking ina, sabi ni Guning. Bagaman hindi siya magkukulang ng anuman pagkatapos magpakasal sa pamilyang Tang, umaasa ako na magagawa niya ang isang bagay na ikinatutuwa niya sa halip na maging isang full-time na may bahay. Tama ka, sumang-ayon si Cao Wenshin. Gayunpaman, bago sila nakahanap ng magandang restaurant, nagkaproblema sila. Mga ad ng Pub Future. Sa sandaling ito, isang tasa ng tsaa ang ibinato kay Guning mula sa ikalawang palapag ng isang tao. Ang taong iyon ay si Jing Wenmei, na may sama ng loob kay Guning. Mabilis na gumalaw ang tasa sa paningin ng iba, ngunit hindi iyon iniisip ni Guning. Walang pag-aalinlangan, sinipan ni Guning ang tasa ng tsaa, at umusad ito sa parehong direksyon at tinamaan si Jing Wenmei bago siya makatakas. Napasigaw si Jing Wenmei sa sakit na tinatakpan ng kanyang mga kamay ang kanyang dibdib. Nagulat ang iba sa paligid nila sa eksena. Tumingin sila kay Guning, at hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Paano niya nagawang sipin ang tasa pabalik sa ikalawang palapag? Bagamat hindi lahat ay nakasaksi na si Jing Wenmei ang naghagis ng tasa ng tsaa kay Guning, nakita pa rin ito ng ilan, at lahat sila ay natuwa sa kanyang pagkabigo ngayon. Hiningi niya ito pagkatapos ng lahat.
Wenmei, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong sa kanya ng kaibigan ni Zing Wenmei. Hindi sinagot ni Zing Wenmei ang kanyang tanong, ngunit pinandilatan niya si Guning. How dare you hit me, B***. Bago siya matanong ni Guning, sinisi ni Zing Wenmei si Guning sa lahat. Gayunpaman, siya ay nasa matinding sakit, kaya ang kanyang boses ay hindi malakas, o nagbabanta. Ikaw ang B** dito. Ibinato mo muna ang tasa sa kaibigan ko. Paano ka naging walang hiya? Ibinuka ni Cao Wenshin ang kanyang bibig bago pa magawa ni Guning. Galit na galit siya kaya sabik na siyang sampelan si Zing Wenmei sa kanyang mukha ngayon. Nang marinig iyon, lahat ng mga nanonood ay tumingin kay Zing Wenmei nang may paghamak. Nakaramdam ng kahihiyan si Zing Wenmei sa kanilang mga hitsura, ngunit ayaw sumuko. E ano ngayon? Nabali niya ang aking palso at pinadapa ang aking ina sa lupa noong isang araw. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Sinisi muli ni Zing Wenmei si Guning sa lahat. Nagulat ang mga nanood kay Guning. Ano? Nabali ang palso ng babaeng ito at pinabagsak pa ang kanyang ina sa lupa. Napakabastos niya. Kung totoo man, naiintindihan ko kung bakit niya ibinato sa kanya ang tasa ng tsaa. Nagkaroon lang ako ng simpatiya para sa kanya, ngunit siya ay lumabas na siya ang masama. Ang ilang mga nanonood ay nagpakita ng hindi pagkagusto kay Guning, ngunit ang ilan ay naniniwala din na ginawa ito ni Guning ng may dahilan. Si Guning, gayunpaman, ay walang pakialam sa kanilang hitsura. Miss Zing, parang wala kang natutunan sa ginawa mo. Kung hindi mo muna ako inatake noong araw na iyon, hindi ko sinasadyang nabali ang palso mo. Ang nanay mo naman, gusto rin niya akong saktan, kaya umiwas ako sa takdang oras, at mag-isa siyang bumagsak sa lupa. Inaasahan mo bang tatayo ako para saktan ako ng nanay mo? Hindi ako tanga. Ikaw. Nagalit si Zing Wenmei, ngunit hindi niya alam kung paano sasagutin. Hindi aksidenteng nabali ni Guning ang kanyang palso, ngunit sinasadya. Lumingon ang mga nanonood upang suportahan si Guning ngayon. Nako, sinubukan munang atakihin ni Miss Zing ang babae. Gusto rin saktan ng nanay niya ang babae. Mga bobo lang ang tatayo para bugbugin. Tama ka. Napakawalandiya ni Miss Zing. Nagdala siya ng kahihiyan sa kanyang pamilya. Eksakto. Nang marinig ang kanilang talakayan, hindi nasisiyahan si Zing Wenmei. Sinasadya mong sinira ang palso ko. Mga ad ng pub future. E ano ngayon? Sinubukan mo muna akong atakihin, kaya lumaban ako, ngini siya ni Guning. Hindi lamang napakabastos ni Zing Wenmei, ngunit siya rin ay may mali siya, na hindi katanggap-tanggap sa mga mata ni Guning. Ikaw mismo ang nagtanong. Sinabi ni Cao Wenshin na suportahan si Guning. Iyon ay dahil hinagaw mo ang tindahan, na gusto naming popahan ng aking ina. Muling nakipagtalo si Zing Wenmei. Nang marinig iyon, nataranta ang karamihan, at hindi alam kung kaninong kasalanan. Lumingon sila kay Guning para marinig ang kanyang paliwanag. Kawili-wili. Hindi ka nagpasya na magrente ng tindahan, at wala kang karapatang paghintayin ang manager sa desisyon mo. Sabi ni Guning. Ikaw. Namula si Zing Wenmei sa kahihiyan. Nang makita iyon, pinili ng karamihan na maniwala sa mga salita ni Guning. Hindi sila nagpasya, kaya hindi sa kanila ang tindahan. Sa tingin ko may karapatan ang manager na ipaupa ang tindahan sa sinuman. Sumasang-ayon ako. Napakawalandiya ni Miss Zing. Ikaw. Kinailangan ni Zing Wenmei na ipakita ang background ng kanyang pamilya ngayon para manalo sa argumento. Hindi mo ako masusumbat. Ipinanganak ako sa pamilyang Zing, iyon ang may-ari ng Hachon Group. Nang marinig iyon, sabay na napapikit ang mga nanonood. Hindi mahalaga kung gaano nila siya nagustuhan, hindi sila naglakas loob na magsalita ngayon. Si Guning, gayunpaman, ay hindi natakot sa kanyang pamilya. To be honest with you,
binayaran na ako ng kuya mo ng kabayaran sa mga pinsalang dulot niya sa tindahan ko. Ano? Mga ad ng Pub Future. Nang marinig iyon, pabayaan ang mga nanonood, maging si Zing Wenmei ay nabigla. Nagulat ang mga tao sa katotohanan na sinira ng pamilya Zing ang tindahan ni Guning, at nakuha ni Guning ang kabayaran, na nagpapatunay na hindi simpleng babae si Guning. Nagulat si Zing Wenmei, dahil inilihim sa kanya ng kanyang kuya na binayaran nito ang kabayaran matapos masira ang tindahan. Hindi niya matanggap. Nang makita ang reaksyon ni Zing Wenmei, napagtanto ni Guning na malamang na hindi niya ito alam. Wenmei, I don't think we have the ability to mess with her. Tara na. Makakahanap tayo ng pagkakataong turuan siya ng leksyon sa susunod. Ang kaibigan ni Zing Wenmei ay medyo natakot kay Guning ngayon at gustong umalis. Bagamat masungit at mayabang si Zing Wenmei, hindi siya pipi, kaya nakikinig siya sa kaibigan. Tingnan natin. Babayaran kita. Sa huli, umalis si Zing Wenmei sa galit matapos pagbabantaan si Guning. Hindi man lang nasaktan si Guning, kaya lumayo rin siya kasama si Cao Wenshin. Bakit parang feeling ko parang pamilyar yung babae? I think I've seen her somewhere before, biglang sabi ng isang batang lalaki pagkaalis ni Guning. Kalimutan mo na. Sinasabi mo iyan sa tuwing gusto mong makipag-usap sa isang magandang babae. Wala na siya, may panghahamak na sabi ng isa pang batang lalaki. Hindi ko sinabi yon kasi I want to strike up a conversation with her. Wala na siya, pero sa tingin ko parang pamilyar siya, giit ng bata. Akala talaga niya na parang pamilyar si Guning. Bueno, malamang na nakilala mo na siya sa isang lugar, sabi ng isa pang batang lalaki. Kung nakilala ko siya sa isang lugar, naaalala ko ang kanyang mukha ng malinaw dahil napakaganda niya, sabi ng bata. Oh, hindi ba siya si Goddess Gu? Gulat na sabi ng isa pang kaibigan na lalaki rin. Tama. Siya si Goddess Gu. OMG, wala akong naalala noon lang, natuwa rin ang bata. Sino si Goddess Gu? Tanong ng isang batang lalaki. Hindi mo siya kilala. Ang ibang mga lalaki ay nagpakita ng paghamak sa kanya pagkatapos marinig iyon. Bakit ko naman siya makikilala? She isn't a famous star or something, pagtatalo ng bata. Although hindi siya sikat na star, mas sikat pa siya sa sikat na star. Maaari mong hanapin ang kanyang pangalan sa internet, at malalaman mo, sabi ng isa pang batang lalaki. Talaga, sabay nilabas ng bata ang phone niya. Matapos basahin ang balita tungkol kay Guning, mas nabigla siya at naging fan din niya. Mayroong ilang mga tao na hindi humanga kay Guning pagkatapos malaman kung ano ang kanyang nagawa at nakamit. Kasabay nito, tinawagan ni Zing Wenmei si Zing Wenhao at umiyak sa sandaling sinagot ang kanyang tawag. Wenhao, nakilala ko lang ang B** na nanakit sa amin ni nanay noong isang araw. Binato ko siya ng teacup, pero binalik niya iyon at tumama sa dibdib ko. Sobrang sakit ng dibdib ko ngayon. Medyo naagrabyado si Zing Wenmei. Hindi nag-abala si Zing Wenmei na itago ang katotohanan kay Zing Wenhao, dahil alam niyang kakampi si Zing Wenhao sa kanya. Kahit nakasalanan ni Zing Wenmei, paprotektahan at ipagtanggol siya ni Zing Wenhao gaya ng dati. Ano? Nakilala mo ang babae? Kinabahan si Zing Wenhao. Hindi naman simple ang dalaga, at wala pa siyang naiisip na magandang paraan para makapaghiganti. Kamusta ka ngayon? Huwag ka nang makipagtalo sa kanya. Hindi ikaw ang kapareha niya. Hayaan mo ako at gagawa ako ng paraan para mabayaran siya. Kailangan mo bang pumunta sa ospital para magpa-check up dahil masakit ang iyong dibdib? Nasaan ka ngayon? Pupunta ako para sunduin ka, sabi ni Zing Wenhao. Sumakit ang puso ni Zing Wenhao para kay Zing Wenmei matapos marinig na nasaktan siya. Pinaikit niya ang dibdib nito para maibsan ang sakit para sa kanya. Nasa Fengshan shopping mall ako ngayon, at umalis na ako. Alam din ni Zing Wenmei na hindi siya ang kapareha ni Guning, o hindi siya susuko. Pupunta ako doon, sabi ni Zing Wenhao.
Mga ad ng Pub Future. Salamat, sabi ni Zing Wenmei. Hindi na makapaghintay ang kaibigan ni Zing Wenmei na iwan siya, at gumaan ang pakiramdam na darating ang kanyang kapatid para sunduin siya. Makalipas ang halos 10 minuto, dumating si Zing Wenhao at ipinadala si Zing Wenmei sa ospital ng walang pagkaantala. Wenhao, bakit hindi mo sinabi sa akin na binayaran mo siya pagkatapos masira ang kanyang tindahan? Hindi nasisiyahang tinanong siya ni Zing Wenmei. Nang marinig iyon, natulala si Zing Wenhao sa isang segundo. Natatakot ako na baka malungkot ka. Huwag kang mag-alala. Nangangako na ako sa susunod na mag-iingat ako, at babayaran ko siya para sa iyo. Sinabi ni Zing Wenhao para aliwin si Zing Wenmei. Malaki. Medyo natuwa si Zing Wenhao. Nagpunta sina Guning at Cao Wenshin sa isang restaurant pagkatapos. Pagkatapos kumain ay namili sila ng damit. Walang intensyon si Guning na bumili ng mga bagong damit sa simula, ngunit kung minsan ay bumili ng marami nang hikayatin siya ni Cao Wenshin na subukan ang mga bagay na paulit-ulit. Namili sila ng halos 3 oras at may maraming shopping bag sa kanilang mga kamay. Nang medyo nakaramdam sila ng pagod, naghanap sila ng magandang kafe para mag-enjoy sa kape at makapagpahinga. Biglang tumunog ang telepono ni Guning at ang tumatawag ay si Pan-Zero. Sa katunayan, halos nakalimutan ni Guning si Pan-Zero dahil bihira niya itong makontak. Bago makapagsalita si Guning, sabi ni Pan-Zero, "Boss, nasaan ka ngayon? Tulungan mo ako." "Anong nangyari?" tanong ni Guning. Na car accident si kuya, at maraming dugo ang nawala sa kanya. Maaari mo bang ibenta sa akin ang mahiwagang gamot na pinainom mo sa amin noong nakaraan? Gaano man ito kamahal, handa akong magbayad para dito, sabi ni Pan-Zero. Bagamat hindi niya alam kung mabisa ang mahiwagang gamot ni Guning sa kaso ng kanyang kuya, gusto niyang subukan ito. Mga ad ng Pub Future. Nasaan ka? Tanong ni Guning. Dahil tinawag siya ni Pan-Zero para humingi ng tulong, handa siyang gumawa ng isang bagay para tulungan siya, at libre ito. Si Pan-Zero ay kaibigan niya kung tutuusin. Nang marinig iyon, alam ni Pan-Zero na handang tumulong si Guning sa kanya, at napakagaan ng pakiramdam. Nasa Central Hospital ako ngayon, sa labas ng operating room no. 2. Huwag kang mag-alala. Pupunta ako doon, sabi ni Guning, pagkatapos ay sinabihan si Cao Wenshin na umalis kasama niya. Ningning, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Cao Wenshin matapos makita ang seryosong mukha ni Guning. Ang nakatatandang kapatid ni Pan-Zero ay nahuli sa isang aksidente sa sasakyan, at hiniling niya sa akin ang aking gamot, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, binilisan ni Cao Wenshin ang pagsunod kay Guning. Si Guning ang nagmamaneho ng sasakyan sa pagkakataong ito, dahil mas mahusay siya sa pagmamaneho. Upang makatipid ng oras, lumampas siya sa limitasyon ng bilis sa daan, na nakakuha ng atensyon ng pulisya ng trapiko. Gayunpaman, hindi naging madali para sa pulisya ng trapiko na maabyuten si Guning. Pagdating nila sa ospital, sinabihan ni Guning si Cao Wenshin na harapin ang traffic police, pagkatapos ay tumakbo siya sa operating room no. 2 nang walang pag-aalinlangan. Si Pan-Zero kasama ang kanyang mga magulang ay naghihintay lahat sa labas. Ang pangalawang Guning ay nagpakita, ang pinto ng operating room ay bumukas, at ang doktor ay lumabas. Paano ito? Sabay-sabay na naglakad ang pamilya ni Pan-Zero. Ikinalulungkot ko, ngunit ginawa namin ang aming makakaya, sabi ng doktor, na nalulungkot. Bagamat hindi pa patay ang nasugatan, imposibleng mailigtas ang kanyang buhay ngayon. Ano? Hindi matanggap ng pamilya ni Pan-Zero ang nakakagulat na balita. Muntik nang matamba si Mrs. Pan pero inaalalayan siya ni Mr. Pan. Wala nang oras si Guning para batiin sila ngayon, at tumakbo sa operating room sa sandaling ito. Hoy, anong ginagawa mo? Hindi mo kaya? Nagulat ang doktor at sinubukang pigilan si Guning nang walang kabuluhan. Anong nangyayari dito? Paano siya makakapasok sa loob? Zero, hilahin mo siya ngayon.
Galit na galit ang ama ni Panziro. Si Panziro, gayunpaman, ay tumayo at nagpaliwanag, Itay, siya ang amo ko, at kaya niyang iligtas ang buhay ng aking kuya. Pinili ni Panziro na magtiwala kay Guning. Itinikom ni Mr. Pan ang kanyang bibig, ngunit hindi naniniwala na magagawa ito ni Guning. Gayunpaman, wala na silang magagawa ngayon. Nagulat lahat ng mga nurse at doktor sa operating room nang biglang sumulpot si Guning. Sino ka? Lumabas ka na ngayon, sabi ng isang lalaking doktor kay Guning. Agad na ginamit ni Guning ang kanyang invisible power para pigilan ang lalaking doktor na makalapit. Saglit na nanigas ang lalaking doktor, at hindi makagalaw. Nang makitang nabigo ang lalaking doktor na pigilan si Guning, isa pang doktor ang naglakad pasulong, ngunit nakaramdam ng matinding stress nang lumapit siya kay Guning. Pareho silang nagulat sa hindi nakikitang impluwensya ng dalaga, at hindi nagtagal ay nalagutan na sila ng hininga. Kung ayaw ninyo siyang mamatay, tumahimik kayo, bulalas ni Guning sa kanila, pagkatapos ay naglakad patungo sa sugatang lalaki na nakahiga sa operating bed. Sa maikling panahon, isang power crystal ang lumitaw sa kanyang palad, at tinulungan niya ang lalaki na kunin ito. Samantala, idiniin niya ang kanyang mga daliri sa kanyang mga templo upang palihim na ilagay ang kanyang kapangyarihan sa kanyang katawan. Sa paningin ng iba, minamasahe lang niya ang lalaking nasugatan. Ikaw. Kapag gusto na siyang pigilan ng mga doktor o nurse, bibigyan sila ni Guning ng malamig na tingin, at ipipikit nila ang kanilang mga bibig sa takot. Gayunpaman, sinubukan pa rin nilang habulin si Guning, na isang nanghihimasok, palayo. Tingnan mo, tumataas ang linya ng tibok ng puso niya. Ano? Nang marinig iyon, lahat ng mga doktor at nurse na iyon ay tumingin sa screen ng kalapit na makina. Nang makita ang linya ng tibok ng puso na halos kapantay na ay nagsisimula ng tumaas, lahat sila ay namangha. Wala sa kanila ang nangahas na pigilan si Guning ngayon. Tapusin ang operasyon ngayon din. Sinabi ni Guning na ibalik ang kanilang atensyon. Hindi niya lubos na mapagaling ang sugatang lalaki sa ngayon, dahil ito ay magdudulot ng hinala. Ilang mga doktor ang nagpatuloy ng operasyon ng sabay-sabay. Nang makita nilang tumigil sa pagdurugo ang mga sugat, hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Inalis ni Guning ang kanyang mga daliri pagkatapos na malagay sa panganib ang buhay ng nasugatan na lalaki, ngunit hindi siya kaagad umalis, kung sakaling kailanganin nila ang kanyang tulong. Ang pamilya ni Panziro, gayunpaman, ay hindi mapakali sa labas. Zero, sigurado ka bang makakatulong siya? Tanong ni Mrs. Hindi ko iniisip na masamang bagay na manatili siya ng matagal sa loob, sabi ni Mr. Pan. Makalipas ang halos kalahating oras, natapos ang operasyon at sinimulan ng mga doktor na tahiin ang hiwa. Maya-maya ay bumukas muli ang pinto ng operating room. Ang pamilya ni Panziro ay sabik na nagtanong sa doktor, kumusta siya? Ang operasyon ay napakamatagumpay, at ang kredito ay napupunta sa Miss, sabi ng doktor. Ano? Naging matagumpay. Ang pamilya Pan ay natuwa at napaiyak sa tuwa. Lumabas si Guning pagkatapos, at paulit-ulit siyang pinasalamatan ng pamilya Pan, maraming salamat, Miss Gu. Maraming salamat sa mga nagawa mo para sa aming pamilya. Lumuhad si Mrs. Pan halos, ngunit pinigilan siya ni Guning. Boss, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ungol ni Panziro. Ayos lang, sabi ni Guning, pagkatapos ay naglabas ng isang bote ng porselana. May 2 table tas sa loob. Tulungan ang iyong kuya na kumuha ng isa kada 3 araw, at magiging maayos siya. Salamat, kinuha ni Panziro ang bote. Magkano ang? Bago pa siya makatapos, pinutol siya ni Guning, dahil magkaibigan tayo, handa akong tulungan ka at hindi mo kailangang bigyan ako ng pera. Sige, dapat umalis na ako. Pagkatapos nito, nag-walkout si Guning. Sigaw ni Panziro sa likod niya, Boss, salamat. Tawagan mo ako tuwing kailangan mo ako sa hinaharap. Gagawin ko, sabi ni Guning, pagkatapos ay naglakad papalayo.
Nang mawala si Guning sa dulo ng daanan, isang doktor ang bumangga sa ulo ng ospital. Dumating sila upang makilala ang batang babae na nagligtas sa buhay ng sugatang lalaki, ngunit huli na ang lahat. Wala na si Guning. Bagamat ang pagbabago sa operasyon ay nagpahiya sa kanila bilang mga profesional na doktor, gusto pa rin nilang matuto kay Guning. Pagkatapos ay tinanong ng pinuno ng ospital kay Panziro ang numero ng telepono ni Guning, ngunit tumanggi si Panziro, dahil kailangan muna niyang humingi ng pahintulot kay Guning. Pagkatapos noon, tumabi si Panziro para tawagan si Guning. Nang matanggap ni Guning ang tawag ni Panziro, kalalabas lang niya ng gusali. Ano? Naisip niya na nasa panganib na naman ang kuya ni Panziro, kaya tumigil kaagad. Boss, gusto ng pinuno ng ospital na ito ang numero ng iyong telepono. Wala ka bang pakialam kung ibibigay ko sa kanya? Sabi ni Panziro. Nakahinga si Guning nang marinig niyang hindi ito tungkol sa nakitang kapatid ni Panziro. Sabihin mo sa kanya na walang kwenta ang pakikipag-ugnayan sa akin, dahil wala akong alam sa gamot. May ibang nagbigay ng mga table tasks sa akin, at sinuri na ito ng isang medikal na eksperto noon ngunit wala itong nakita. Oo naman, sabi ni Panziro. Matapos mabitin si Guning, sinabi ni Panziro sa pinuno ng ospital ang sinabi sa kanya ni Guning. Medyo nadismaya ang pinuno ng ospital, ngunit hindi iginiit. Paano ito? Nag-aalalang tanong ni Cao Wenshin nang bumalik si Guning sa kotse. Ligtas na ngayon ang kanyang kuya, sabi ni Guning. Natutuwa akong malaman iyon, sabi ni Cao Wenshin. Nagbayad ka ba ng multa? Tanong ni Guning. Enhart v Epsilon Pound N. Kung saan ang bawat salita ay nagbubunga ng pagtataka. Oo, nagbayad ako ng 2,000 yuan, sabi ni Cao Wenshin at nagkibit balikat. Sa katunayan, hanggat ipinakita niya ang kanyang pagkakakilanlan, walang nang-ahas na pagmultahin siya, ngunit hindi niya nagustuhan ang paggawa nito. Saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Cao Wenshin. Kumain muna tayo sa isang lugar bago tayo umuwi, sabi ni Guning. Ano ang gusto mong makuha? Tanong ni Cao Wenshin. Seafood, sabi ni Guning. Matagal nang hindi kumakain si Guning ng seafood, at namiss niya ito. Sinabi sa akin ng kaibigan ko na may bagong seafood restaurant sa Commercial Street, at medyo sikat ito. Bakit hindi natin subukan? Sabi ni Cao Wenshin. Cool, sagot ni Guning. Pagkatapos, tinawagan ni Guning si Qiaoya. Tinawagan siya ni Qiaoya habang siya ay nasa operating room, ngunit hindi siya komportable na kunin ito noon. Sa totoo lang, nagpadala na si Qiaoya ng mensahe sa kanya pagkatapos niyang mabaygo itong makausap. Inayos ang sasakyan ni Guning, at papunta na si Qiaoya para sunduin si Gao Yi sa airport. Pagkatapos ay sinabihan sila ni Guning na samahan sila sa pagkain. Isang abalang araw iyon, at nakatanggap si Guning ng isa pang tawag bago siya dumating sa Commercial Street. Ang tumatawag ay si Chi Tianlin. May dala ka pang pills? Kailangan ko pa, tanong ni Chi Tianlin sa nangingibabaw na tono. Pamilyar na sila sa isa't isa ngayon, kaya hindi ito pinansin ni Guning. Ilan ang kailangan mo? Tanong ni Guning. Kung mas marami, mas mabuti, sabi ni Chi Tianlin. Ibinahagi niya ang mga pills na ibinigay ni Guning sa kanyang malalapit na kapatid, at nauubusan na sila nito. Kahit na si Chi Tianlin ay mayabang at malupit, siya ay isang mahusay na pinuno. Bukod dito, marami rin siyang kasama. Hindi niya kayang pangasiwaan ang kiringgang ng mag-isa. Mga ad ng Pub Future. Wala akong masyadong kasama, kaya 20 pills lang ang maibibigay ko sa iyo. 1,000,000 yuan bawat isa gaya ng dati, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, namangha si Cao Wenshin sa presyo nito. Ang tableta ay hindi pangkaraniwang epektibo, ngunit ito ay masyadong mahal. Mga mayayaman lang ang may kaya. Ang hindi alam ni Cao Wenshin ay nagtakda lamang si Guning ng mataas na presyo para sa kanyang mga table tasks kapag mayaman ang bumibili. At handa siyang ibigay ito sa iba nang walang bayad kapag kinakailangan.
Napakaraming pera mo na sa Earth Nightclub. Kailangan mo pa ba ang 20 million yuan? Kumunat ang noo ni Chi Tianlin. Wala siyang pakialam sa pera, ngunit si Guning ay nanalo ng malaking kapalaran sa kanyang lugar sa loob ng maikling panahon, na medyo nakakainis sa kanyang mga mata. Karapat-dapat ako sa pera, sabi ni Guning nang may kumpiyansa. Mabuti, sabi ni Chi Tianlin. Nasa Earth Nightclub ako ngayon. Kailan ka makakarating? Parang hindi na siya makapaghintay ng isang segundo. Palagay ko bandang alas 7 ng gabi, sabi ni Guning. Nang walang palem, ibinaba ni Chi Tianlin ang tawag kay Guning. Hinayla ni Guning ang kanyang mga labi, pagkatapos ay ibinalik ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Ningning, okay lang ba kung panatilihin mo ang isang malapit na relasyon kay Chi Tianlin? Nag-aalala si Cao Wenshin. Naalala pa niya ang mga pinagdaanan niya sa Earth Nightclub. Huwag kang mag-alala. Ayos lang, sabi ni Guning para aliwin siya. Nagtiwala si Cao Wenshin kay Guning, at hindi na ito binanggit muli. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa Commercial Street, at nakita nilang siksikan na ang seafood restaurant. 5:30 PM pa lang medyo maaga para sa hapunan kaya nakahanap na sila ng bakanteng table. Nag-order si Guning ng isang pribadong silid, pagkatapos ay nagpadala ng mensahe kay Kiao Ya na sabihin sa kanya ang numero nito bago sila magsimulang mag-order ng mga pagkain. Makalipas ang halos 12 minuto, pumasok sina Kiao Ya at Gao Yi. Hi, Lady Ning, Miss Cao, bati ni Kiao Ya at Gao Yi sa kanila ng may paggalang. Mga ad ng Pub Future. Maupo ka, sinabihan sila ni Guning na maupo. Pagkatapos ng hapunan, halos 7 ng gabi, at umalis si Cao Wenshin sa bahay, habang ang grupo ng 3 ni Guning ay nagmaneho papunta sa Earth Nightclub. Bandang alas 7:30 nang makarating sila sa Earth Nightclub. Gayunpaman, muling nabangga ni Guning si Zibeiyin pagkababa niya sa kanyang sasakyan. Pumunta rito si Zibeiyin kasama ang kanyang mga bodyguard. Sa pagtataka ni Zibeiyin, nakita niyang muli si Guning. Natulala rin siya saglit, ngunit agad ding nagalit. Nag-iisip siya kung paano babayaran si Guning mula noong nangyari kahapon, at ngayon ay nagkita na sila. Napansin ni Zibeiyin na ang dalawa sa likod ni Guning ay mga ace fighter sa unang tingin din. Hindi niya matalo at ng kanyang mga bodyguard si Guning sa isang laban, at ngayon ay tila mas malabong maparusahan niya si Guning kapag may dalawang katulong si Guning. Ang sama ng loob sa pagitan nila ay hindi seryoso, ngunit si Zibeiyin ay nag-aatubili pa ring sumuko. Nagpasya siyang ipahiya si Guning kahit isang beses. Isang ideya ang bumungad kay Zibeiyin, at sabay-sabay siyang naglakad papunta kay Guning. Hi, Miss Gu, bakit hindi tayo magsaya sa pagsusugal? Tanong ni Zibeiyin sa mapanoksong tono. Oh, anong gusto mong laruin? Tanong ni Guning. Paano si Sekbo? Sabi ni Zibeiyin. Magaling siya dito, at nanalo ng malaking halaga sa isang kasino dati, kaya medyo may tiwala siya rito. Walang problema, sumang-ayon si Guning. Kung ito ay isa pang uri ng pagsusugal, maaaring mag-alinlangan siya, ngunit napakadali para sa kanya ni Sekbo sa tulong ng kanyang Jade Eyes. Well, I think we better set the bet properly before the game begins. Magkano ang gusto mong taya dito? Tanong ni Guning. Dahil kaya ni Miss Go ang isang kotse sa labas ng 20 milyong yuan, dapat ay napakayaman mo. Ang taya ay maaaring 1 milyong yuan. Ano sa tingin mo? Tanong ni Zibeiyin. Ang kabanatang ito ay unang ibinahagi sa End of Euro Els1N platform. Cool, sagot ni Guning. Walang pakialam si Guning kung magkano ang taya, dahil siya ang mananalo pagkatapos ng lahat. Bilang karagdagan, maaari rin siyang manalo ng marami sa mahabang logro kahit na ang taya ay 1 milyong yuan lamang. Napakadali para kay Guning na manalo. Punta tayo sa hall ngayon. Iminungkahi ni Zibeiyin. Plano niyang ipahiya si Guning, kaya niyaya niya itong maglaro sa bulwagan. Oo naman. Walang pakialam si Guning, dahil ganoon din ito sa kanya kahit saan man sila naglalaro.
Pagkatapos noon ay sabay silang pumunta sa ika-6 na palapag. Ni Guning kay Gao Yi na palitan siya ng 10 chips na may 10 milyong yuan, na isang sinabi na ang bawat chip ay katumbas ng 1 milyong yuan. Bagamat sapat na ang isang maliit na tipak, gusto niyang panatilihing mababa ang profile. Ganon din ang ginawa ni Zi Beiying, pagkatapos ay naghanap sila ng angkop na mesa ng pagsusugal. Mayroong ilang mga mesa ng pagsusugal sa bulwagan, at pumili sila ng isang walang laman sa dulo. Sinabi ni Zi Beiying kay Mengda na tumawag ng dealer pagkatapos. Sila ay nagsusugal laban sa isa't isa, upang sila mismo ang maglatag ng mga posibilidad. Miss Z, ilang rounds ang gusto mong laruin? Tanong ni Guning. Dahil pareho tayong may 10 chips, bakit hindi tayo maglaro ng 10 rounds sa kabuuan? Sabi ni Zi Beiying. Oo naman, sumang-ayon si Guning. Pagkatapos nito, sinimulang kalugan ng dealer ang dice cup. Nang mahulog ito sa mesa, oras na para maglagay ng taya sina Zi Beiying at Guning. Nahulaan ni Zi Beiying na ito ay malaki, ngunit hindi siya nang ahas na sabihin kung aling mga numero ito noong unang round. Sa kabilang banda, nakita ni Guning ang bilang ng bawat dice sa dice cup, para masabi niya ang mga tumpak na numero. Talagang malaki, iyon kaya hindi nawalan ng pera si Zi Beiying, ngunit hindi rin siya nanalo. Si Guning, sa kabilang banda, ay nagpadala ng tumaya sa 13, dahil alam niya na ang mga numero ay 4, 4, at 5 sa dice cup. Ang logro ng mga numero. 50 hanggang 1 kapag ang kabuuang score ay 4 o 17, 18 hanggang 1 kapag ang kabuuang score ay 5 o 16, 14 hanggang 1 kapag ang kabuuang score ay 6 o 15, 12 hanggang 1 kapag ang kabuuang score ay 7 o 14, 8 hanggang 1 kapag ang kabuuang score ay 8 o 13, at 6 hanggang 1 kapag ang kabuuang score ay 9, 10, 11 o 12. Tumaya si Guning sa 13, kaya ang logro ay 8 hanggang 1, kaya nanalo siya ng 8 milyong yuan pagkatapos ng unang round. Nang makitang may lakas ng loob si Guning na tumaya sa mga tiyak na numero, namangha ang grupo ni Zi Beiying. Mga ad ng Pub Future. Naririnig ba niya ang mga numero? Ano man ang mangyari, hindi naniniwala si Zi Beiying na maaaring manalo si Guning. Anyway, napakahirap para sa isang sugarol, kahit na siya ang araw ng pagsusugal, na marinig ang mga numero sa isang dice up. Pagkatapos nilang ilagay ang kanilang mga taya, binuksan ng dealer ang dice cup, at ang mga numero ay nagpakita. 4, 4, 5, na umabot sa 13. Nang makita ang kabuuang score, ang grupo ni Zi Beiying ay inikat ang kanilang mga mata sa gulat. Paano ito posible? Lumingon si Zi Beiying para diretsyong tumitig kay Guning. Nagsimula siyang mag-isip kung talagang naririnig ni Guning ang mga numero sa dice cup, o kung napakaswerte lang ni Guning. Gayunpaman, mukhang medyo kalmado si Guning. Parang hindi siya umasa sa swerte niya para manalo. Pabayaan ang grupo ni Zi Beiying, maging dealer, sina Gao Yi at Qiao Ya ay labis na nagulat. Hindi nagtagal ay nakabawi sa pagkabigla sina Gao Yi at Qiao Ya, dahil sanay na sila sa hindi kapani-paniwalang kakayahan ni Guning. Bilang karagdagan, hindi pa nakagawa si Guning ng isang bagay na hindi niya kayang hawakan ng maayos. Dahil pumayag siyang gumanap na sikbo, kailangan niyang magtiwala na malaki ang posibilidad na manalo siya. Miss Z, 8 hanggang 1 ang odds kapag 13 ang total score, pero tama rin ang hula mo, at 1 hanggang 1 ang odds ng sikbo. Ibawas ang milyong yuan na napanalunan mo, kailangan mo pa akong bayaran ng 7 milyong yuan, nakangiting sabi ni Guning kay Zi Beiying. Hindi nasiyahan si Zi Beiying, ngunit kailangan niyang magbigay ng 7 chips kay Guning. Sa kasong iyon, mayroon lamang siyang 3 chips sa kanyang mga kamay ngayon. Kasabay nito, nagsimulang magpanik si Zi Beiying. Natatakot siya na baka matalo siya. Wala siyang pakialam sa pagkawala ng pera, ngunit ito ay tungkol sa kanyang mukha. Kailangan niyang maging mas maingat sa susunod na round.
Hindi nagtagal ay nagsimula ang ikalawang round, at muling inalog ng dealer ang dice cup. Pinalibutan ng iba sa bulwagan ang mesa ng pagsusugal matapos makita na nagsimula na silang magsugal, at may ilang sugarol na gustong sumama sa kanila, ngunit pinigilan ng dealer. Ipinaliwanag sa kanila ng dealer na ito ay isang kompetisyon sa pagitan ng dalawang tao. Nang marinig iyon, hindi man lang sila nainas, ngunit nanood ng laro ng may labis na interes. Ang dice cup ay nahulog muli sa mesa, at si Zibeing kasama si Guning ay nagsimulang maglagay ng kanilang mga taya. Inilagay ni Zibeing ang kanyang taya sa any triple, at ang posibilidad ay 3-1. Si Guning, gayunpaman, ay tumaya sa alls, at ang posibilidad ay 24-1. Ang alls ay isa ring uri ng any triple, ngunit kailangang ituro ng sugarol ang partikular na numero. Ginamit ni Guning ang kanyang jade eyes, at alam na ang mga numero sa dice cup ay 3, 3, at 3. Mga ad ng pub future. Nang makita ang taya ni Guning, mas kinabahan si Zibeing. Tumanggi siyang maniwala na nasabi ni Guning ang partikular na numero, ngunit nag-alala siya pagkatapos ng resulta ng unang round. Lahat ng mga sugarol sa kanilang paligid ay nagulat din, ngunit marami sa kanila ang nagpakita ng paghamak sa desisyon ni Guning. Napaka-bold ng babae. Naglakas loob siyang tumaya sa alls. Ang posibilidad ay 24-1. Kung manalo siya, mananalo siya ng malaking kapalaran. Sa tingin ko hindi siya mananalo. Binuksan ng dealer ang dice cup, at ito ay naging alls ng 3 bilang tumaya si Guning. Jesus, nanalo na naman siya. Wow, 24-1 ang odds, kaya nanalo siya ng 24 million yuan, while the other girl won 3 million. Ang 24 na minus 3 ay 21. Sa madaling salita, nanalo siya ng 21 milyong yuan sa kabuuan. Marami na. Sana manalo ako ng ganoon kalaking pera. Muling nagulat si Zibeing, at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Nanalo si Guning sa pangalawang pagkakataon. Pagkatapos ng ikalawang round, mas malakas ang pakiramdam ni Zibeing na si Guning ay may tunay na kakayahan sa halip na umasa sa swerte. Si Zibeing ay ayaw sumuko, ngunit alam niya na mas matatalo lang siya kung patuloy siyang maglaro. Pagkaraan ng ilang sandali, pinili ni Zibeing na sumuko. Umalis ako, sabi ni Zibeing. Mengda, magpalat ka ng 20 chips sa 20 milyong yuan ngayon. Natalo si Zibeing, ngunit wala siyang balak na tanggihan ito. Tumigil din si Guning sa pagsusugal. Hindi masamang resulta na nanalo siya ng 28 milyong yuan sa kabuuan. Kinailangang aminin ni Zibeing na si Guning ay hindi pangkaraniwang mahusay sa pagsusugal ngayon. Si Chi Tianlin ay naghihintay kay Guning sa buong oras. Nang halos 8 ng gabi, sa wakas ay nawalan siya ng pasensya at tinawagan si Guning. Nang pumunta si Mengda para makipagpalitan ng chips, natanggap ni Guning ang tawag ni Chi Tianlin. Ang pangalawang sinagot ni Guning ang kanyang tawag, nakarinig si Chi Tianlin ng mga ingay sa pamamagitan ng telepono. Naisip niyang naglalaro si Guning at nakalimutan ang kanilang appointment, kaya naiinis niyang tinanong siya, "Nasaan ka ngayon? Di ba sabi mo 7 p.m? Halos 8 p.m. na ngayon. Nasa bulwagan ako sa ika-6 na palapag. Nasaan ka?" Tanong ni Guning. Alam na nasa ika-6 na palapag na si Guning, bahagyang natuwa si Chi Tianlin. Nasa opisina ko sa itaas na palapag. Ang manager ang manggana para sa iyo. Pagkatapos noon, muli niyang ibinaba ang tawag kay Guning. Inilibot ni Guning ang kanyang mga mata. Parang siya ang nanghihingi ng pabor sa kanya. Bumalik si Mengda sa sandaling ito, at binigyan si Guning ng 21 chips na ang denominasyon ay 1 milyong yuan. Dumating din si Manager Lu at binati si Guning ng may paggalang. "Miss Gu, pwede na ba tayong umalis?" "Oo," sabi ni Guning,
Pagkatapos ay sumunod kay Manager Lu na lumakad palayo. Nagulat ang iba sa bulwagan sa katotohanan na kilala ng dalagang ito si Manager Lu. Karaniwang kilala ng isang sugarol si Manager Lu. Sa katunayan, lahat ng madalas na bumibisita dito ay kilala si Manager Lu, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita nilang napakagalang ni Manager Lu sa isang batang babae. Si Zi Beiying ay nagulat din. Naglakad din siya patungo sa elevator, ngunit hindi niya sinusundan si Guning. Umalis na rin sila. Paakyat si Zi Beiying, ngunit ayaw niyang makasama sa elevator ni Guning, kaya naghintay siya ng susunod. Nang dumating si Guning sa opisina ni Chi Tianlin, tamad siyang nakahiga sa sofa at naka-cross legs. Ang itim na masikip na pantalon ay nagpatingkad sa kanyang mahaba at malalakas na binti, at 2 botones lamang ng kanyang sando ang kanyang ikinabit. Gwapo siya na may magagandang katangian at mukhang obtrusive. Nang makita si Guning na naglalakad sa loob, binigyan niya ito ng isang sulyap na may pagmamataas sa kanyang mukha, ngunit hindi ito agresibo. Sa kabaligtaran, siya ay nagmukhang isang maliit na batang lalaki na nakadama ng pagkakamali. Napakaaga mo, sabi niya sa sarkastikong tono. Oo, lagi akong punctual. Hindi pinansin ni Guning ang kanyang panunuya, pagkatapos ay lumakad na umupo sa sofa, kasunod sina Gao Yi at Qiaoya. Nang makaupo na si Guning, tumayo sila sa gilid niya. Halata namang mga bodyguard niya ang mga ito. Mga ad ng Pub Future. Sumulyap si Chi Tianlin sa kanila, at naramdaman na hindi sila normal na manlalaban o bodyguard, kundi mga ace killer. Ano? Hindi mo ba maihahain ang iyong bisita ng isang tasa ng tsaa? Tinaas ni Guning ang kanyang kilay. Mangyaring maghintay ng sandali, Miss Gu. Nagpunta si Yu Hao para magbuhos ng isang tasa ng tsaa para kay Guning, at nakalimutan niyang wala pang sinasabi ang kanyang amo. Wala talagang pakialam si Chi Tianlin. Hindi nagmamadali si Guning na inumin ang kanyang mga table task, ngunit nagpa siya na uminom muna ng tsaa dahil nauuhaw siya ngayon. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto. Tiningnan ni Chi Tianlin si Cheng Hua para sabihin sa kanya na buksan ito. Ang mga karaniwang tao ay hindi nang ahas na umakyat sa itaas para kumatok sa pinto ng kanyang opisina. Ang bisita ay karaniwang Manager Lu, o ibang tao na may pahintulot niya. Itinulak ang pinto, at nagulat si Guning nang makita si Zi Beiying kasama ang kanyang 2 bodyguard. Napabilog din si Zi Beiying sa kanyang mga mata sa gulat nang makita niyang si Guning ay umiinom ng tsaa kasama si Chi Tianlin. Bakit ka nandito? Bakit hindi ako pwede dito? Napakurap si Guning sa kanya, at mukhang inosente. Si Zi Beiying ay natulala sa isang segundo. Si Chi Tianlin naman ay nakapikit sa kanila. Magkakilala ba sila? Parang hindi sila magkasundo. Alam ba ni Guning ang background ng pamilya ni Zi Beiying? Mangyaring maupo, Miss Z, magalang na sabi ni Chi Tianlin. Salamat, sabi ni Zi Beiying, pagkatapos ay lumakad para maupo sa sofa. Nagbuhos din si Cheng Hua ng isang tasa ng tsaa para sa kanya. Ang pamilyang Z ay kasangkot sa parehong legal at ilegal na negosyo, at ang mga munitioner ay may mataas na posisyon sa lipunang ito. Kahit na ang gobyerno ay mas takot sa mga munitioner kaysa sa mga gang. Mga ad ng Pub Future. Bagamat may sariling hukbo ang gobyerno, at hindi nagkukulang ng mga bala, kailangan pa rin itong makipagtulungan sa ilang mga munitioner na maaaring magbigay ng mas mahusay na armas. Sa makatuwid, walang gobyerno ang handang lumaban sa isang munitioner. Sa makatuwid, iginalang ni Chi Tianlin ang mga miyembro ng pamilyang Z nang may malaking paggalang. Hindi siya mambabala sa kanila, ngunit magiging magalang. Miss Z, mangyaring maghintay ng sandali at payagan akong tapusin ang pakikitungo sa kanya, sabi ni Chi Tianlin. Wala siyang balak na iwasan si Zi Beiying. Enhart v. Epsilon Pound N. Nakapagbibigay inspirasyon sa mga kaisipan, nagliliwanag sa mga kaluluwa. Oo naman, sabi ni Zi Beiying. Pagkatapos noon, tumingin si Chi Tianlin kay Guning.
Saan iyon? Pagkatapos ay ibinato sa kanya ni Guning ang isang bote ng porselana na kasing laki ng kamao. 20 milyong yuan. Nang marinig iyon, labis na nagulat si Zibeing. 20 milyong yuan. Para sa isang bote ng porselana. Yu Hao, tawag ni Chi Tianlin. Walang pag-aalinlangan, pumunta si Yu Hao para ilipat ang pera kay Guning. Sandali, biglang sabi ni Guning. Maaari ba akong tumulong, Miss Gu? Tanong ni Yu Hao. Pakiusap tulungan akong palitan ang mga chips na ito para sa pera. At ilipat din ito sa aking account, sabi ni Guning, pagkatapos ay ibinigay ni Gao Yi kay Yu Hao ang mga chips sa kanyang mga kamay. Nang makita ni Yu Hao ang mga chips sa kahon, siya ay namangha. Bagamat 31 lamang sila sa loob, bawat isa sa kanila ay may malaking halaga. Napansin din iyon ni Chi Tianlin, at napangiwi siya sa kalungkutan. Mapapanalo mo ba ang bawat sentimo sa Earth Nightclub? Bagamat hindi siya nagkukulang ng pera, hindi niya matanggap ang katotohanan na nanalo si Guning ng 12 milyong yuan sa tuwing pumupunta siya doon. Inilibot ni Guning ang kanyang mga mata sa kanya. Relax, hindi ako nanalo ng pera ng Earth Nightclub this time. Ang pera ay kay Miss Z. Nang marinig iyon, si Zibeing ay hindi nasisiyahan, at nakaramdam ng sobrang sama ng loob. Lumayo ka sa kanya kung gusto mong lumaban o sumugal sa darating, sabi ni Chi Tianlin kay Zibeing. Parang pinoprotektahan niya si Zibeing, pero sa totoo lang ay maalalahanin niya si Guning. Si Zibeing ay mula sa isang napaka-impluwensyang pamilya, at wala itong maidudulot na mabuti kay Guning kung siya ay naiinis. Kahit ang Kiringang ay hindi nagawang panatilihing ligtas si Guning ng may katiyakan. Natalo na niya ako sa isang laban, sabi ni Zibeing na may malungkot na mukha. Nang marinig iyon, nagulat si Chi Tianlin. Tumingin siya kay Guning, ngunit walang sinabi. Nalungkot at nadismaya si Zibeing, ngunit hindi niya sinisi si Guning. Tianlin, tao ba siya? Tanong ni Zibeing. Hindi siya makapaniwala na ang isang batang babae tulad ni Guning ay maaaring maging napakahusay sa pakikipaglaban at pagsusugal. Ano, halos may dire ni Guning ang isang subo ng tsaa. Mukha ba siyang alien? Well, talagang ibang-iba siya sa ibang tao. Sa tingin ko ay hindi, biro ni Chi Tianlin. Naiinggit ka lang sa talent ko, sabi ni Guning. Narcissist, sagot ni Zibeing. May kakayahan akong ipagmalaki ang sarili ko. Ikaw ba? Nakipagtalo si Guning. If you want to show off your family background, forget it. I never respect those who rely on their families. Hinahamon kita na makipagkompetensya sa akin gamit ang sarili mong kakayahan. Bagamat hindi pa alam ni Guning ang background ng pamilya ni Zibeing, alam niya na hindi siya maaaring maging isang ordinaryong babae dahil sa magalang na ugali ni Chi Tianlin sa kanya. Hindi ako aasa sa impluwensya ng aking pamilya, sabi ni Zibeing. Ngumiti si Guning, ngunit hindi na nagsalita pa. Sige, nakuha ko na ang pera, kaya dapat na akong umalis, sabi ni Guning at tumayo. Maghintay lang ng saglit, pinigilan siya ni Zibeing. Ano? Tiningnan siya ni Guning ng may interes. Naunawaan niya na hindi payag si Zibeing na maging talunan. Gusto kong makipagkompetensya ulit sa iyo. Pagsakay at pagbaril, ano sa palagay mo? Sabi ni Zibeing. Tumanggi siyang maniwala na kayang gawin ni Guning ang lahat. Si Zibeing ay ipinanganak sa isang pamilya ng mga munitioner, kaya hindi siya mas pamilyar sa mga baril. Ang pagbaril ay napakadali sa kanyang mga mata. Madilim na. Itinuro ni Guning ang langit sa labas ng bintana. Magagawa natin ito bukas, sabi ni Zibeing. Mga ad ng Pub Future. Magkano ang taya? Tanong ni Guning. Hindi niya ito gagawin ng walang taya. 10 milyong yuan, sabi ni Zibeing. Ang Enyo Euro Elsa 1N ang nag-host ng premiere release ng chapter na ito. Malaki. Kinuha ni Guning ang kanyang name card mula sa kanyang backpack, at ibinigay ito kay Zibeing.
Tawagan mo ako kapag nagtakda ka ng oras, ngunit mas mabuting itakda mo ito sa umaga, dahil magiging abala ako sa hapon. Ngayon ay Huwebes, kaya bukas ay Biyernes, at ang susunod na araw ay Sabado kung kailan gaganapin ang National High School Math Competition. Ang mga mag-aaral sa high school sa buong bansa ay darating sa City B bukas, at kinailangan silang sumali ni Guning. Oo naman, kinuha ni Zibeiying ang kanyang name card. Pagkatapos noon, nagmamayabang si Guning, na parang ito ang kanyang lugar. Sinabi ni Chi Tianlin kay Zibeiying nang wala na si Guning, dahil pumayag siya, kailangan niyang magtiwala na kaya niyang manalo. Alam kong kayanin mo ang resulta, ngunit kailangan ko pa ring ipaalala sa iyo na huwag maghayganti kung talagang matatalo ka sa laro. Kung gusto mo siyang talunin, dapat above board. Mayroon kang isang makapangyarihang pamilya, ngunit hindi rin siya isang taong dapat ipagwalang bahala. Ang pamilya ni Guning ay malamang na hindi kasing lakas ng pamilya Z, ngunit gagawin niya ang lahat para protektahan ang sarili. Kung gusto ni Guning na patayin si Zibeiying, hindi ito magiging mahirap. Hindi nagalit si Zibeiying nang marinig iyon, dahil alam niyang sinabi iyon ni Chi Tianlin sa kanya dahil sa kabaitan, at hindi siya makitid ang isip. Si Guning lang ang kanyang kalaban, hindi isang kaaway. Bagamat medyo nagpanik si Zibeiying pagkatapos tanggapin ni Guning ang kanyang hamon ng buong bilis, hindi niya mabawi ang kanyang mga sinabi. Kung gagawin niya iyon, mas nakakahiya kaysa matalo sa kompetisyon. Pagkatapos, nagsimulang talakayin ni Chi Tianlin ang kanilang pakikipagtulungan. Sa pamilyang Z, si Zibeiying ay isang mahinang babae, ngunit siya ay talagang isang malakas na babae din. Nagkunwari siyang mahina para hindi siya pansinin ng kanyang mga kaaway sa pamilya, at mas marami siyang pagkakataong gawin ang mga bagay nang hindi nila nalalaman. Kinaumagahan, kinuha ni An Guangyao ang ilang manggagawa upang suriin ang lugar ng konstruksyon. Pagkatapos noon, nakipag-ugnayan siya sa manager na inirekomenda ni Guning sa kanya. Win-win deal iyon, kaya pumayag ang manager. Kung tungkol sa mga alingaw-ngaw tungkol sa site ng konstruksyon, hindi lahat ay naniniwala sa kanila. Mga ad ng Pub Future. Sinabi rin ng manager na matatapos ang kanilang pagtutulungan kung may nangyaring aksidente. Sumang-ayon si An Guangyao, para makapagsimula na silang magtayo sa lupain bukas. Nang matutulog na si Guning, may mga taong nagsasaya sa ibang lugar. Sa isang pribadong silid ng isang bar, si Zing Wenmei ay nakikisalo sa kanyang mga kaibigan. Bagamat sumakit ang dibdib niya ng umagang iyon, ayos naman ng hapon, kaya't lumabas siya para magsaya kasama ang kanyang mga kaibigan ngayong gabi. Sa kanyang mga kaibigan, may isang lalaki na hinahangaan niya. Sa katunayan, nagustuhan din ni Zing Wenmei ang lalaki, ngunit hindi pa pumayag na maging kasintahan nito. Sa epekto ng alak, nagsimulang maglandi ang dalawa sa isa't isa. Sa sandaling ito, ipinatong ng lalaki ang kanyang kamay sa baywang ni Zing Wenmei, at hindi tumutol si Zing Wenmei. Sa halip, nasiyahan siya sa pakiramdam. Nang magkausap sila ay sobrang lapit nila at halos halikan ang mukha ng isa't isa. Pagkaraan ng ilang sandali, ang iba pang mga kaibigan ni Zing Wenmei ay umalis sa banyo, at siya lamang ang naiwan sa pribadong silid. Walang pag-aalinlangan, nilapitan ng lalaki si Zing Wenmei at nagtanong, "Wenmei, pwede ba kitang halikan?" Humingi siya ng pahintulot sa kanya, na nagpatunay na iginagalang niya siya. Si Zing Wenmei ay medyo lasing, at hindi makapag-isip ng maayos ngayon. Bukod dito, nagustuhan niya ang lalaki, kaya pumayag siya, "Oo, kaya mo." Nang marinig iyon, hinalikan ng lalaki si Zing Wenmei, at hinalikan din siya ni Zing Wenmei. Si Zing Wenmei ay isang purong babae, at handa lamang makipagtalik sa kanyang kasintahan. Nagustuhan niya ang lalaking ito, kaya pinayagan niya itong halikan siya. Sa paglipas ng panahon, ang lalaki ay napukaw, ngunit hindi nagtagal ay itinulak ni Zing Wenmei.
I am sorry. Paghingi ng tawad ng lalaki. Hindi. Ayos lang, sabi ni Jing Wenmei. Wenmei, gusto talaga kita. Pwede ba kitang maging girlfriend? Sincerity na tanong ng lalaki. Oo. Sa wakas ay tumango si Jing Wenmei, at natuwa ang lalaki, pagkatapos ay muli siyang hinalikan. Biglang bumukas ang pinto. Bumalik na ang babaeng kaibigan ni Jing Wenmei at ang kanyang kasintahan. Nang makita silang naglalakad sa loob, muling itinulak ni Jing Wenmei ang lalaki palayo, at nakaramdam ng lubos na kahihiyan. Ano? Pumayag ka na rin sa wakas. Biro ng kaibigan ni Jing Wenmei. Alam nilang lahat na hinahabol ng lalaking ito si Jing Wenmei, at may gusto rin si Jing Wenmei sa kanya, kaya naisip nilang mag-girlfriend at mag-boyfriend ang dalawa sooner or later. Ngayong sa wakas ay mag-asawa na ang dalawa, nakaramdam din sila ng saya para sa kanila.